Earlier today, we inspected Shaw Boulevard. The progress that we've witnessed there and in all of this project demonstrate that implementation is fully and actively underway. The station in BGC is projected to, the stations, because there are three, the three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. This will also significantly improve airport connectivity. From Quezon City to Manila Airport, the travel time will be shortened from more than 1 hour to 35 minutes. This is the scale of transformation that we are building. And this brings us closer to a fully connected subway that will redefine mobility in our nation's capital. It also brings us closer towards restoring dignity to daily travel and reaffirming our confidence in what we can achieve as a nation. This project is part of a broader effort to improve our public transport system. This year, released more than 49 billion pesos for the railway sector under the DOTR. This project will outlast this administration, but its benefits and impact will endure, serving generations of Filipinos yet to come. Panahon na upang matuldukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Hangad natin ang ligtas, mabilis at komportableng biyahe dahil ang oras ng bawat Pilipino ay mahalaga at bawat minutong matitipid ay oras na maigugugol ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Kaninang umaga nga po, kasama natin ang ating mahal na Pangulo at gusto niyo makita kung ano ang progress ng Shaw Boulevard Station natin. Dito niyo po makikita na ang ating Pangulo talagang tinututukan, personal na tinututukan natin mga proyekto, mas lalo yung mga lalaking proyekto. At ang parati pong bilin ng ating Pangulo, bilisan ang mga ganitong proyekto without sacrificing quality and within the budget. No? So yun po ang pinakita natin sa Pangulo na yung utos po niya ay sinusunod po ng DOTR kasama ng mga ating mga contractors na nakita niya po kanina na talagang may malaking progreso yung ating Shaw Boulevard Station. Pagkatapos naman ng Shaw Boulevard Station, pinarating natin sa Pangulo na ang connection nito ay para dito din sa Kalayaan Station natin ngayon. No? So doon mo makikita yung connectivity at parating pinapaalala ng ating Pangulo na yun nga po, kailangan may partnership with other agencies, with local government. Kasi hindi kakayanin ito ng mag-isa lang ng national government. At natuwa din natin ang Pangulo nung nakita niya at nalaman niya yung right of way po natin is as of December 2025, 90% na po yung right of way acquisition natin dito sa subway. Kaya ang sabi ng Pangulo, again, the main problem kung bakit naantala ang proyekto ay dahil of right of way. At napabilis ang DOTR's right of way acquisition dahil din po sa mga programa at sa political will ng ating Pangulo, mas lalo na yung paglalabas at pag-enact ng sinasabi nating new right of way law, yung ARO Act. Tulad ng sabi nating Pangulo, una, yung it cuts travel time. Sabi nga natin from Valenzuela all the way to Naiya 3. Ang usual na biyahe na 1.5 hours, wala pa yata ang traffic doon. Minsan umaabot ng 2 oras. Ngayon po, 35 minutes na lang po. Hindi lang po ito 35 minutes, meron po tayong predictability pa ng oras. Kapag mas maiksi ang biyahe, simple lang po ang ibig sabihin. Sabi ng Pangulo, mas madaming oras sa pamilya, sa anak, at sa kaibigan, at sa sarili na rin. It's more of kami na pabaunan pa kami ng madaming dasal ang ating Pangulo, suporta, at pagpapasensya kasi makikita naman po nila na talaga ating Pangulo at ang DOTR at ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ay talagang minamadali yung mga ganitong malalaking proyekto. May mga inconveniences
Pero makakaasa sila pag natapos po ang mga ganitong malalaking proyekto, magiging maginhawa na po ang paglalakbay ng ating mga kababayan.